O mapagpalang araw po. Happy Lord's Day. Araw na naman ng linggo po. Nandito naman po tayo sa tahanan ni Ate Merly. Ito po, para makita nyo na lang siya. Baka kasi akala nyo wala yan. Tayo po ngayon ay magdadala ng mabuting balita. Hindi masamang balita. Mabuting balita. Good tidings. Nasa Biblia po. Ang dala natin balita. Ano po, tatandaan nyo po, ang dalawa kasing kalagayan ng tao, physical, spiritual. Pag spiritual, dito po kayo pupunta. Ano po? Pag physical, basahin niyo po yung menu ng mga restaurant kung ano yung masasarap na luto. Yun ang pag physical. Menu. Pero pag spiritual, sa Biblia po tayo. Ngayon, pag spiritual po tayo ngayon, ano? Ganito po ang ating mababasa sa kasulatan na kung saan tayo pong mga tao ayon kay San Juan. Ganito po ang sinasabi ni San Juan. Doon sa kanyang sulat sa ikatlong sulat ni San Juan, mula sa 1:2. Isang chapter lang naman po ito, ano? Chapter 1 lahat ito. Sa 1, mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Yan. Meron siyang buhay espiritual. Ngayon, nasa buhay espiritual po tayo. Ang sabi naman ng ating Panginoong Yesus, nung siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng mundo, ganito po naman ang kanyang sinabi. Sa 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Yung laman, walang magagawa sa atin. Yung kakain lang tayo, yun lang ang kaya ng laman. Pero mamamatay naman tayo. Pero yung Espiritu, ang sabi niya, yun ang nagbibigay buhay. Kaya po tayo buhay dahil po sa meron tayong Espiritu ng Diyos. Ano? Kaya tayo buhay, gumagalaw, nagsasalita, o ano man ang ginagawa. Kasi pag wala na po yung Espiritu na yan, sa katawan ng isang tao, o di ba yung sa ospital po, pag nasa ospital, o di ba nakakita kayo ng mga pasyente na nanginginig na? Yung nagkukumbulsyon ang tawag nila dun eh. Then until na mamatay siya. O, naranasan niyo po yung kanyang sitwasyon sa ospital. Yun po ay umalis na po yung buhay niya, yung espiritu. O anong tawag naman ni Santiago doon? Ang sabi niya, patay ang katawang, iwalay sa espiritu po yun. Yung wala ng espiritu po, yun ay patay na. Anong sabi niya? Patay na. Ngayon, habang nabubuhay tayo rito, tandaan nyo ito, lagi nating binabasa po ang Biblia. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Para meron tayong guide. Ang sabi niya, ito Efeso 2:1 at saka 2. Ganito ang sinabi ni Pablo. Nung siya po ay dumating sa Efeso, nangaral siya. At ito ang kanya sinabi sa mga tao pinangangaralan niya noon sa Efeso. Nung unay mga patay kayo, o kita nyo? Patay kayo nung una dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Yung pagsuway po, yung utos ng Diyos. Pag sinaway po natin yung utos ng Diyos, lumalabas ay nagiging patay po tayo sa kalagayan natin. Pero hindi tayo patay na nakaburol o nakalibing. Buhay tayo, pero ibig sabihin, parang ganito, para mas madali nating maintindihan. Alam mong masama ang magbenta ng shabu. Alam mong masama ang gumamit ng shabu. Pero bakit nagbebenta ka? Bakit gumagamit ka pa ng shabu? Ibig sabihin,
Ang Diyos ay iwalay po sa iyo sa kalagayan yan, kaibigan. Yun ang sinasabi ni Pablo, iwalay dahil sa iyong pagsuway. Lagi naman ang sinasabi ng gobyerno, bawal ang Cebu, huwag niyong gawin. Hindi ba inuuli? Yung iba nga, pinapatay pa eh. Pag matigas ng ulo, pinapatay na. Yun po ang sinasabi ni Pablo. Nung dumating siya sa Epeso, ito ang kanya sinabi sa mga taga doon. Kasi yan ang nakita niya sa kanila. Nung unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Ibig sabihin, separate kayo sa Diyos. Parang ventilador po. Pag pinatay mo yung pindutan o kaya yung iniikot na ganyan, mula sa 1, 2, 3, 4, ay 3, o kaya dali mo sa 0, di pa mamamatay yung ventilador. Parang ganun po yun. Para madali natin maintindihan. 2, ito ang nangyari. Bakit nasa pagsuway tayo kasalanan? Sinunod ninyo noon na naman, yung unang buhay natin, ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Yung mga bagay na masama sa sanlibutan ito, ang sabi ni Pablo, ito yung ginagawa ninyo noon. Ito yung sinusunod ninyo noon. Kaya noon, kayo'y mga patay, o ibig sabihin, mga iwalay kayo sa Diyos. O sa madalit salita, wala kayong Diyos sa buhay niyo. Parang yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Dito sa 1:15, 5. Tignan po natin, maliwanag pong sabi ni Yesus. Oh. Anong sabi niya? Ito. Dito sa 6. Oh. Ito po babasahin natin. Ang sinabi ng mismo ng Panginoong Yesus. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Oh. Kita nyo? Kaya walang magagawa po ang tao. Yan po ang sinasabing separate. Oh. Para bang mag-asawa kayo? Nagkaroon kayo ng argumento hanggang sa umanto kayo sa pag-iwalay ng iyong asawa. Sige, walay na tayo. Yun. Dahil po doon. Yan, ang sabi ni Jesus, iwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Ngayon, di nasa kasalanan tayo. Paano natin mapapatawad? Paano tayo mapapatawad ng Diyos? Di wala. Kasi walay tayo eh. Wala tayong magagawa, kaibigan. Kahit anong pilit mo, kung ano man yung gusto mong gawin, hindi mo magagawa yung paraan na gusto mo para mapatawad ka ng Diyos. Bakit? Wala nga tayong magagawa. Isipin nyo, nasa langit ang Diyos. O anong gagawin mo para patawarin ka ng Diyos sa langit? Di wala. Alam niyo po, maraming mga ibang mga turo dyan nagsasabi, yung parang, yung iba, yung parang pumunta ka sa bundok, yung mahal na araw, magkulong ka daw sa bundok na yun. Hindi naman po ganun ang gusto ng Diyos eh. Ito ang gusto niya. O, tingnan natin yung mismong salita ni Jesus. Yung mismong salita niya, yung ating susundin. O, tingnan niyo po paano tayo makakabayad ng utang. Diba? Meron pong parahan, pero yung parahan ng Diyos, hindi yung parahan natin. Tandaan niyo, tayo po yung mga tao, wala tayong magagawa dyan. Kahit anong gawin niyo po. Kahit na po kayo yung pinakamayaman na tao. Sige, gumawa ka ng mabuti. Lahat ng mahirap pakainin mo. Hindi pa rin po yun ang basihan. Tandaan niyo po yan, hindi naman sa pabayitan yan. Yung iba, sabi nila, naalala ko yung isang mayaman po. Yung bilyonaryo. Basta alam ko, wag akong manlamang ng aking kapwa-tao. Maganda yun. Pero hindi po yun ang batayan ng Diyos. Yun ay gusto niya. Huwag maglamang ng kapwa-tao. Paano kung napanganak siyang mahirap? Pinanganak siya kasi mayaman eh. Yung tatay niya, bilyonaryo na naging tao siya. Oh. Paano kung naman mahirap ka? Abay, di ba katwira na mahirap? Kapit sa patalim.
Sabi nga ng iba, narinig mo, kumakalamasik mura ng anak mo, umiiyak, wala silang pagkain, anong gagawin mo? Kahit pera ni Satanas pa, gagamitin ko yan, sabi nila. O, meron po akong narinig na ganyan. Kahit pera pa ni Satanas, sabi niya. O, isipin nyo, pera daw ni Satanas, gagamitin. Sabi ko ba, matindi ito. Pati yung pera ni Satanas. Kaya tandaan nyo, sabi ni Pablo, noon nabubuhay kayo sa pagsuway at kasalanan. Ito po yung remedyo. Di po ba? Sinabi ko wala tayong magagawa. Wala talaga. Ito. Doon po sa chapter 26 ng Gawa, ito po yung journey ni Pablo. Journey ni Pablo. Sa 12, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang paintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghalian tapat, katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw. Ano kayang klaseng liwanag yun? Kung yung araw po, hindi mo matagalan tinitignan. Ito sinasabi ni Pablo, mas maningning pa. Mas maningning pa sa sikat ng araw. Ano kayang liwanag yung nakita ni Pablo? Ano? Tingnan niyo po ang nangyari. Nung nakita na po nila yun, yung maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito ha, basahin natin. Ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kay sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami pong lahat ay napasubasob sa lupa. Isipin nyo, gaano kaya kaliwanag yon? Yan nga, di ba mahal na araw, mainit ang araw, maglakad kayo. Pero hindi naman kayo nasusubasob sa lupa. Kahit nakakadama kayo ng sobrang init. Pero ito sila Pablo, nung nakita nila yung nakasisilaw na liwanag na mas maliwanag pa sa sikat ng araw, nasubasob sila sa lupa. Ano kaya ang liwanag ito? Ano po? Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasalita o nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yung nagsasalitang yon, si Pablo lang po nakaririnig. Pero lahat sila, habang naglalakad sila, journey to Damasco, nasubasob sila sa lupa. Pero yung nagsasalita na yung tinig na yon, si Pablo lang po ang nakakarinig. Okay, ito. Ang sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pag-imagsik mong yan, para kang sumisikad sa tulis. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Yung liwanag po pala, si Jesus. Kita niyo po, nagliwanag sa paligid, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Eh, sino yun? Ang sabi ni Jesus, ako si Jesus, Pablo, o Saulo. Tumindig ka. Napakita ko sa iyo. O kita nyo? Nakita. Si mismong Jesus ang nagsasabi. O, tingnan natin ha. Tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay subuhin ko. O, nakita o hindi? Nakita. Halimbawa, si Ate Merly, sabi ni Ate Merly, nagpakita ko dyan, ano sasabi ko? Ay, hindi kita nakita, kahit nakita ko siya. Hindi ganon. Eh, hindi ba po kasi, ang sinasabi nila dito, yung sinabi na ni Jesus, nagpakita ko sa iyo, hindi raw nakita si Jesus. Oh. Eh, sino yun? Sino yung nagpakita kay Jesus? Para si Ate Merly, nagpakita sa akin, sasabihin ko ba? May nagtanong sa akin, halimbawa, o nakita mo ba si Ate Merly? Ay, hindi ko nakita yan. Pero,
Kaya karap ko. Pagkatapos malaman nila, nakita pala nila, na nakita ko siya. Napakahirap po. Yung ibang reliyon, ewan ko, bakit nila, bahala sila. Basta tayo yung nakalagay dito. Napakita si Jesus. Okay? At sinabi ako, si Jesus na yung pinag-uusig. Tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay subuhin. Yan. Ito po yung pagtatalaga sa kanya bilang apostol na. Kaya ang tawag sa kanya, Pablo. Nung apostol na po siya, Pablo. Pero hindi pa siya apostol, ang pangalan niya, Sakeo. Sakeo. Ano ba? Saulo. Kaya sabi niya, Saulo, 2 beses. Okay? Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon. O sino yung patutuho ni Pablo? Di yung nakita, sino? Si Jesus. Alam niyo, nung magsimulang mangaral si Jesus, tignan natin, si Pablo, dito sa unang Korinto, ang sabi niya ay, ito po, nakita, mababasa. Sa 23, unang Korinto, 22-23. Ang mga Hudyong, ito, 23. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristo ang ipinako sa kruso. Sino yung pinangaral ni Jesus? Yung Jesus na pinako sa krus. Sino yun? Yung nagpakita sa kanya sa Damasco. Yung journey to Damasco. Hindi ba pinako si Jesus? Pinako. Kaya yun ang kanyang pinangangaral. Yung Jesus. Kasi sabi ni Jesus, magpatutuho ka sa mga tao tungkol sa akin. Yung nakita mo. Oo. Sinong nakita? Ang Panginoong Yesus po. Tuloy. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay subuhin. Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17. Liligtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusubuhan ko sa iyo. Susubuhin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na po, second paragraph. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Yun po ang solusyon. Di ba nagkasala tayo? Wala tayong magagawa. Sabi ni Pablo, Noy, nagkasala kayo. Sinunod ninyo kasi yung masamang takbo ng mundong ito. Ano ba yung masamang takbo ng mundong ito? Lahat ng bisyo. Yan ang masamang takbo. Di ba kapag nagbisyo ng isang tao, saan umantong? Iwalay ang pamilya. Di ba? Napapanood natin yan, narinig natin sa mga balita, naghiwalay dahil sa bisyo. Yung iba naman, hindi na umiwalay. Ang ginawa, nagisali na sa bisyo. Pag yung asawa, nagdodroga, sumali na rin yung asawa, hindi magkadroga na sila. Magka-jamming na sila. Pero yung iba, yung mong tumigil dyan, hiwalayan na lang kita. Ako, meron akong alam na ganyan. Pinagtabo yan ng babae, yung lalaki. Ayaw mo tumigil, sabi niya, bahala ka sa buhay mo. Tinatanggap naman siya ng babae. Ang problema, ayaw naman magbago. Minsan sinabi ko sa babae, asawa mo pa rin yan. Tanggapin mo na. Malay mo, magbago rin. Hindi tinanggap. Alang-alang sa pagiging mag-asawa nila. Babandang uli. Saan ka nakatira kayo kako doon sa lalaki? Kung saan na lang. Nakausap ko yung babae. Wala na, pinagtabuyan ko na. Wala na akong magagawa kako. Gusto kong ayusin yung pamilya nyo, pero ikaw na rin ako gumagawa ng gulo. Sabi ko doon sa lalaki. Ano pa bang gusto mo? Hindi ka nagtatrabaho, kumakain ka. Pero gusto mo, yung shabu.
Siyempre, hindi naman papayag yung asawa mo. Naghahanap buhay na nga siya. Siya na nga nagbabayad ng bahay, tubig, kuryente. Ang trabaho mo lang, pumirmi ka ng bahay. Magbantay ka ng anak mo. Hindi ka mapakali. Ayan, tuluyan ka ng pinalayas. Alam niyo po, nung araw nakita ko yun, para na siya magbabasura. Ah, hindi naman sa pamimintas. Maitim na nga po yung balat. Lalo pang umitim. At pumayat. Alam niyo, nung araw yon, sabi ng nanay niyo sa akin, Pastor, hanapin mo naman yung anak ko. Wala na akong balita. Alam niyo po, sa isang presinto ko po natagpuan yung anak niya. Nakakulong. Isipin niyo. Nag-aalala yung nanay. Pastor, hanapin mo naman yung anak ko. May kumpari akong pulis. Pare, tulungan mo naman ako. Baka nasa presinto yung hinahanap ko. Sabi ng kumpari kong pulis, pare, hindi na ako nakikialam dyan. Bakit? Takot siya. May kakulitan ako. Yun, napalo ko yung pulis. Sabi niya, baka nasa likod. Yung pumunta ako sa likod, nandun pala tinatago. Nung makita ko, pandayak! Pambira ka, paiyak-iyak ka pa. Pero nung pag nakalaya ka, ngayon, kawawa siya. Kaya nung una ko nakita po, nagpunta pa sa amin, pinakain ko muna, at saka ko sinir mo ng konti. Ay, kaya nung nakita ko, sabi ko, yan ang pinili mong buhay. Wala na akong magagawa. Nagsusumbong sa akin, pinagtapo yan daw siya ng asawa niya, pati anak. Eh, nung gusto mo. Tinanggap ka na nga dahil sa pakiusap ko, pero hindi mo pa Sana, pinagtapatan mo na yun. Ang gusto lang ng asawa mo, pumilmi ka ng bahay. Ayaw mo yun? May bahay ka tinitira, may pagkain ka. Pero gusto mo kasi, yun ang hindi mo kayang takasan. Kaya tayo pong mga tao, ganyan po, mahina tayo. Kaya yun ang sabi ni Pablo. Pero salamat sa Diyos. Pinadala niya si Jesus para siya po magsakripisyo, maghirap, alang-alang sa atin. Kaya nga po meron tayong Pasko. Kung walang Pasko, wala pong tagapagligtas. Ang meaning ng Pasko po, alam niyo kung ano? Tagapagligtas is coming. O tingnan niyo, babasahin natin. Dito po sa San Lucas, anong sabi ng anghel ng Panginoon nang siya'y magpakita sa mga pastor tuka? Ganito ang kanya sinabi. Ito, sa lupain iyon ay may mga pastor na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tuka. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Kaya yung isinilang po ni Maria, ipinanganak ni Maria, yun po yung tagapagligtas. At yun po ang unang Pasko. Kaya napakalaga po ng Pasko. Pero, ewan ko, bakit sa mga iba hindi po mahalaga ang Pasko? Para sa mga naniniwala sa Biblia, mahalaga po ang Pasko. Siguro kaya hindi mahalaga ang Pasko sa kanila dahil wala silang regalo. Alam niyo po, pag Pasko, regaluhan niya. Pag wala kang maibigay na regalo, nakakahiya. Nahiya sila.
Sige po, hanggang dito na lamang ang video natin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo. Na ang aming palang kaligtasan ay ang pananampalataya namin sa mismong anak mo na si Jesus. Yun po ang sinabi niya, sa pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at makasama ng mga binanal ng Diyos. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus. Nasa tahanan po tayo ni Ate Merly. Ito. Hindi lang naman po siyang narito. Ayan. Kapatid niya po yan. From Pangasinan. Ayan. Yung mga anak niya nandyan lang po. Nakakarinig din po sila. Nanay, anong... Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang tahanan ito. Tahanan na matina si Ate Merly at si Nanay Bida, kapatid niya, dumalaw po from Pangasinan po sila, I-bless mo po ang tahanan ni Ate Merly, ang kanyang mga anak, manugang at apo. Ano man po yung kanilang pinagkakabalaan, pinagkakakitaan, patuloy mo pagpalay. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa barangay 102. Sony, District 1, Tondo, Manila. Ako po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Ayan, si Ate Melly.